Hello, hello. May gising pa ba? Hi, Richard. Gising ka pa, Richard, ah. Hi, VM. Hello, Romy Ray. Tagal ng live, Miss Jung. Oh, tinotroubleshoot ko kasi yung problema dun sa YouTube ko. Tapos, Diyos me, naku, nakakairita. Kaloka si FB. Oo nga eh. Ang tawag dito, apparently worldwide pala siya. Hello, Misty. Mystery. Hello. Hi, Gear. Hello, Shane. Hello, Angel Francia. Tagal, sabi mo. Sorry na. Meta is down, sabi ni Kay Pangat. Oo nga eh. Yung sa laptop ko, okay na yung Facebook. Pero sa cellphone, hindi pa rin. Ayaw pa rin niyang mag-ano. Ayun. Grabe yung mat burn ko, no? Madaling araw na pala live mo, Ate Joey, sabi ni Sir Ben. Hindi naman talaga, pero ayun. Hindi naman talaga, pero well, natataon, ganon. Dahil sa FD. Hindi. Actually, oo. Madaling araw na rin talaga. Teka lang ha. FB, Messenger, even IG. Oo nga eh. May ano sabi dito ni Facebook? Ay, ni Meta. Apparently, nung nawala siya, nung mga siguro, mga 10 p.m., parang ilang oras na pala siyang, hindi na-access sa ibang bansa. So, I don't know kung kailan to Ito yung sabi ng Facebook. Statement ng Facebook engineering team. Ayan. Engineering at Meta. Sabi, earlier today, Facebook was down or unreachable for many of you. Approximately 2.5 hours. This is the worst outage we've had in over 4 years, and we wanted to first of all apologize for it. Ayun. Asa na ba yung... Teka lang ayaw maano eh. Hindi ko ma-access yung Pinost ko sa sa YouTube yung yung statement nila. Yung rally kahapon, galit na galit yung mga taga Kingdom. Sabi ni Romy Ray. Oo. IG is slightly messed up unlike FB, sabi ni Kipang. Pero apektado daw lahat ng Meta. Ginabi tuloy ako ng uwi from work dahil sa Meta daw. Yung, alam mo yung mga taga-Kingdom, I can understand yung frustrations nila. Kasi, obvious naman na ginugurgur si Pastor Kibuloy. Ganon. Ang hindi ko lang magets yung, kumbaga, kasi ganito yan, kahit sino pa, kahit maniwala sila na sacred yung yung mga plato nila sa bahay or what na. Wala kang karapatan kasing questionin yun. Kasi yung right to believe is actually an inviolable right. It cannot be it cannot be diminished. Basta yung exercise mo ng right mo to believe will not hurt anyone else. Ganon.
So, pagdating sa religious belief, walang basagan ng trip. Ganon. So, ako hindi ko na-appreciate yung ibang mga tao na nagsasabi, yung minamak yung belief ng ng KOJ, Kingdom of Jesus Christ. Ito ang flock ni Pastor Kibuloy. But just like anyone else, Pastor Kibuloy enjoys certain right as any other Filipino. So, that is something that our government should respect. Ayun. Ang problem kasi, hindi nire-respeto ng gobyernong ito yung mga karapatan ni Pastor Kibuloy. Ganon. So, parang, Diyos ko, tigil-tigilan nyo na yung mga nandadaot kay Pastor. Tigil-tigilan nyo na kung talagang siya, anak siya ng Diyos, dapat ganito. It is not up for debate yung belief ni Pastor o hindi yun yung topic. Ang topic is, nandito tayo sa secular space, gusto nilang i-hold accountable si Pastor Kibuloy about certain activities, then do it using secular standard. Yung secular standard na yun, it follows laws, it follows certain rules, and it requires respect doon sa sa mga karapatan ni Pastor Kibuloy bilang Pilipino, bilang mamamayan ng bansa. That is not being observed. Kailan naglabas ng statement yung DOJ? Diyos ko po, ngayon pa lang silang magsasampa ng kaso kay Pastor Kibuloy. Tagal nyo nang ginurgur. Tapos ngayon, sana bago nyo ginurgur ng todo, sinampahan nyo na muna ng kaso. 'Di ba? Miss Joey, about sa privatization ng airport, sabi ni BBM dati, hindi niya gagawin. Pero now, iba na, sabi ni Noble Guy. Actually, to be fair naman, ang sinabi ni BBM, yung privatization na ibebenta yung airport at magiging owned siya privately, yun yung hindi gagawin. To be fair, hindi pa rin naman talaga ganun yung sitwasyon ngayon. Ang pinaliwanag ni BBM was, yung privatization is only for the operation ng airport. Ganun kasi nung before, ang ugong-ugong nun was that yung privatization, private ang magmamanage at magmamay-ari ng NAIA, which is hindi naman. It's still going to be owned by the state, yung airport. It's just that yung operation niya, yun yung mapaprivatize. Ganon. So parang contract management, ganon. Nawalang FB, kala ko nagurgur na ako ni Lisa sa... Oo nga, kawawa naman yung Malacanang dahil pinagbintangan siya ng lahat. Isang malinaw na walang tiwala ang mga Pilipino sa ating sariling administrasyon. Pag merong ganyan, ang unang paghihinalaan yung gobyerno. 'Di ba? Gising na po, nag-aabang kanina sa FB, sabi ni Athena na, may nakaka-access ka ng FB, Athena? Miss Joey, any thought doon sa interview ni BBM sa foreign journalist? Dami ba sa kanya now? I think ang hindi na paghandaan ni BBM yung interview. Pagkatapos, yung sagot niya kasi, ewan ko, baka akala niya kasi nasa Pilipinas siya. Ganon. He is talking before the international audience. So, yung tawa-tawa niya, talagang cringy talaga yun. Pagkatapos, nagkandabulol-bulol talaga siya sa pagsagot. Talagang hirap na hirap si Akla. Ayun. Ako may access na, madam, sabi ni Richard Paul. Ako wala pa rin access sa cellphone. Yung sa laptop, meron akong access, pero sa cellphone wala. Baka na ba agad?
para saan yung international interview na yon, sabi ni James. Hindi kasi di ba pumunta siya ng Australia ulit. So, in-interview siya ng Australian media. I don't know exactly what the purpose of that. Pero napunta yung conversation doon sa ill-gotten wealth. Ang ano ni Sas dyan, it is an international PR gone wrong. Ayun. So parang supposedly, ano siya, baka it is a PR for public relations for Bongbong. Apparently, hindi nag-work in his favor. Instead, napahiya pa siya. Ayun. Tama nga si Sas, hindi nga bangag, wasak na. Well, pag ikaw ay laging bangag, mawawasak ka talaga, 'di ba? Nakakabahala yung pagkawala ng FB. May chance bang makuha yung personal info natin? Sabi ni Pro Caffeinator Boy. Alam mo, when you provide personal information sa isang entity na nagko-collect ng personal details mo, meron talagang risk na makuha yun ng Although, meron silang mga responsibilities kapag iyan ay kumalat or nagamit sa mga bagay na hindi naman authorized na gamitin para doon. Meron talagang risk na baka ito ay magamit sa Medyo nakakatakot actually. Serious problem rin talaga siya. Serious concern din. But if siguro si Galema kay BBM after na interview niya, naku baka nasapak na naman. Just may another gone wrong. Hirap na silang pabanguhin si Bongbong. Pero grabe din makapuri si Delima kay BBM ngayon. Dating galit sa Marcoses yun. Kaya nga, ako sa totoo lang, kaya wala akong tiwala sa mga pink na sa mga pink na bumaligtad. Yung mga love na nila ngayon si BBM. Sobrang wala talaga akong tiwala sa mga ganyang klaseng pink at yellow. Kasi, ito yung wala naman talagang concern sa bayan. Yung wala talaga silang prinsipyo. Doon, mga fair weather people lang talaga. Kung sino yung malakas, doon sila. Kung sino may pakinabang sila, doon sila. Ganon. Alam mo, ang pinaka nagpapa-high blood sa akin ngayon, yung merong statement si BBM na yung kanyang foreign policy daw, ay ang pinupurso daw niya ay independent foreign policy. At pinoprotect lang daw niya ang national interest. Hindi raw siya nagiging maka-US. Contrary to the claims of a lot of people. Ganon. Parang, ito naman si Bongbong, napakasinungaling mong hayop Nakaka-irite. May bagong picture si Mama Lenny. Nagmamajong. Totoo yun. Cory the second. Mukhang totoo. Akala siguro ni BBM si Doris Bigornia ang nag-i-interview sa kanya kaya siya natawa. Actually, yung demeanor ni BBM, parang siyang nakikipag-usap sa local press. Siyempre, parang pag dito sa Pilipinas, yes, pwede ka magpa-cute-cute ng ganyan. Pero international audience mo bakla, 'di ba? Ayun. Kaya love nila dahil Lenny 2.0 yung policy ni BBM ha. Sabi ni Richard Paul Duran. Pero ang nakakatawa kasi doon, Richard Paul, ang nakakatawa kasi doon, they do not like BBM for being BBM. Kasi di ba ang argument nila kay BBM noon, sinungaling, immoral, mamamatay tao, enabler ng dictator, ganyan-ganyan. So kumbaga parang hindi nila ma-accept si BBM regardless. 'Di ba? Hindi nila ma-accept si BBM regardless kasi parang for them, dahil sinungaling ito, he is beyond redemption. Ganon. The problem is, ba't ngayon mahal na mahal nyo na? 'Di ba? Akala ko ba beyond redemption na si BBM? Bakit mahal na mahal nyo na? 'Di ba? So ibig sabihin wala talaga silang paninindigan. Wala talaga ibig sabihin yung sinusukan nila nung eleksyon ng bonggam-bongga. Kaya lang rin naman pala nilang kainin yung sinukan nila. Basta makinabang lang sila. 'Di ba?
180 bigla madam. Oo, 'di ba? So, sobrang nakakawalang tiwala talaga tong mga pink na to. Diyos me. Ayun. So, yun yung ano ko, no? Yun yung talagang diring-diri talaga ako dito sa statement na to ni BBM. Ano raw, he protects, ayan o, PBBM acts to protect national interests, maintains independent foreign policy. Komedyante talaga tong ungas na to. Alam mo, nag-post kasi ko, talagang sabi, hoy, ungas talaga. Kasi gigil na gigil ako sa kanya. Alam mo, wala na talaga ako respeto kay BBM. As in. Kasi nasasapaw niya pag si Kitty. Kaya nakakatawa lang sila. Oo, yung parang sa akin yung kunwari, si Delima, sino ba yung mga pink ngayon na biglang mahal na nila si BBM? 'Di ba? Parang, just me. Visit tayo kay Lenny dahil doon sa mga policies ni Lenny. Aside from how she conducts her her politics, visit tayo sa kanya. At ayaw talaga natin nung mga suggestion niya nung eleksyon na yung mga ayuda-ayuda, yung foreign policy niya, ganyan. Ayaw talaga natin noon. Ngayon, ayaw natin si BBM because he is actually doing a Lenny. 'Di ba? He's actually doing a Lenny. Sabi ni natatawa lang ako sa'yo, haha. Tawa ka lang dyan. Ganun talaga pag hindi makasabay sa usapan, natatawa lang. Tawa ka lang dyan. Okay lang yun. So, ano gagawin natin? Antayin pa ba natin na bombahin bansa natin? Well, na ako talaga, Romy Ray. I really hope. Kasi grabe yung nonchalance ng mga tao eh. Grabe yung, alam mo yung yung hindi mo pera yan na movement na sinisimulan natin at ina-advocate natin. Kung sa ibang bansa nangyari yun, they would be on the streets. They would be on the streets. Ngayon, ang dito, it takes a lot kasi to offend the Filipino people. It takes a lot to offend the Filipino people. And nakaka-frustrate yun. I hope when our limit is reached, we still have time to prevent the war. Yun. Yung mga critical kay BBM noon, ngayon sunod-sunuran sila ngayon sa administrasyon, isang kulay na lang sila. Alam mo, Miss J, nakakaloka. Kasi may mga kilala ako noon na nagpi-PM pa talaga sa akin kung bakit ko iboboto si BBM. Na parang taka-taka, na mga sobrang pink talaga tong mga. Tapos takang-taka sila bakit iboboto si BBM. Tapos parang, yun yung mga reasons nila, yung mga moral reasons nila na you are who you vote, kineme. Tapos ngayon, alam mo, makikita mo, meron silang picture with the congressman, with BBM, invited sa Malacanang event. Yung parang, ha? O, asan yung mga mapiprinsipyong Lenny dyan, di ba? Kasi nakakaloka talaga. Kasi si Chef Jello nga naging consultant na ng social media management ng Civil Service Commission Di ba? Parang di matatawa dun. Sobrang joke. Ginamit lang nila rin si BBM. Si BBM din, ginamit rin sila. So, same. Sabi ni, sana lang wag kagatin ng China, pain ng US. I think it will take a lot before ma-provoke ang China. Alam kasi ng China yung gustong gawin ng US So, ako meron akong tiwala sa wisdom ng China that I think they will not give in do sa provocation ng Pilipinas at saka ng Amerika. Ito nga 'di ba pagkatapos nung speech ni BBM sa Australia. At saka mga salita niya na we are on the front line, kinemerlugan.
Tapos ngayon, bigla nilang may video na nagkakabanggaan yung Philippine Coast Guard at saka Chinese Coast Guard. May mga ganun-ganun ng pang ano. Anong palagay mo kay Kibuloy? Wala akong palagay kay Pastor Kibuloy. Ang sa akin, give Pastor Kibuloy what is due to him. 'Di ba? Igalang yung karapatan ng tao, huwag niyong gurgurin. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Tigilan nila yung Senate inquiry on Kibuloy. Just follow the right process. Yun. Kaso nga lang, Diyos ko po, pinahiya na siya ng bonggang-bongga, nilitis na siya sa Senado ng bonggang-bongga. Who's gonna trust the system? Kunwari, ikaw si Kibuloy, or miyembro ka ng flock ni Kibuloy. How are you going to trust the administration? If this administration allowed him to be treated that way, 'di ba? Ano gagawin natin? So ngayon yung mga nagtatanong, anong palagay mo kay Kibuloy? Wala akong palagay kay Kibuloy. 'Di ba? Ang sa akin, kung totoong meron kayong mga may problema, ito sila Risa Ontiveros, yung mga senador, if you think that Pastor Kibuloy did commit a crime, follow the right process. Huwag yung dalhin sa Senado. Hindi po yun ang proper venue. Ngayon, alam nating lahat kung bakit nila ginugurgur si Pastor Kibuloy. Hi, NJD. Hello, hello. Alam nating lahat kung bakit nila ginugurgur si Kibuloy. Because Pastor Kibuloy owns a very powerful media organization, SMNI. And SMNI is very supportive of Duterte's cause. So, actually, hindi naman talaga si Pastor Kibuloy ang ang after nila. After sila sa mga Duterte. Ganun lang yun kasimple. Robin stood for Kibuloy. Yeah, so I heard. Tingnan mo si Juntivirus, utos daw ni Pagong yung ginagawa nila kay Kibuloy. For frontline, lagi nga siyang nawawala. True. Pag na-provoke ang China, ituloy nila na daragin tayo kasi wala namang gagawin ang bansang tutulong. Joey, kailan ko rin magte-take ng bar? Sabi ni Jay. Di ko nga alam. Ito sa natulog nataman na ako. Di ko talaga alam. Magastos rin kasi. Tapos parang, wala talaga ako motivation. Ayun. Ano kayang balik ng universe nitong lahat sa ginagawa nila? Sa tingin ko may interest si Pagong sa mga property ni Kibuloy. I do not know, no? I do not know if they are gonna go that far. Pero, ang klaro dito, ginugurgur nila si Pastor Kibuloy. Ayun. Pero may plans ka rin. Syempre, di mo naman i-close yun kasi sayang naman diba? Pero, yun nga lang, mahirap hanapin yung motivation. You know, I am really thinking if it is something that I want. Ganon. Iyon ba'y talaga yung gusto ko sa buhay, maging abogado? Ganon. Bakit ang gulo ng mga tao ni BBM? Kasi magulo rin si BBM eh. Have you watched po yung interview ng Australian journalist kay BBM? Oo, pinag-usapan na nga namin kanina. Yung interview ni BBM about sa corruption, natawa siya tapos tinanong siya bakit siya natatawa. Pahiya siya. Maling-mali yung demeanor doon ni BBM. Yung yung energy drink. Huwag na, lumos na. Ito. Malaki na kita ni Madam Sino tinutukoy mo, VM? Ano ang side mo doon? Anong side mo kay Amy Marcos? Well, Senator Amy is basically forwarding issue, is taking possession that
is similar to mine. So, ang sa akin kasi, sa ngayon, si Senator Amy, kakampi kasi natin siya eh. Ganon. So, sa akin, parang yung, although naiintindihan ko na may mga nagdududa sa kanya, may mga ano sa kanya, ganyan-ganyan, yung mga, ay, hindi, wag magpabudol dyan, ineme, ganon-ganon. Sa akin kasi, unang-una, Senator Amy shook the House of Representatives core. Diba siya lang yung maaway niya ng bonggang-bong sa House of Representatives eh. Klaro naman si Senator Amy na ang intention niya is to to clear to redeem the Marcos name. So klaro naman si Senator Amy, sinabi naman niya gagawin niya ang lahat in order for the Marcos name to be redeemed. Ganon. So I think because of that statement, hindi mo talaga i-expect si Senator Amy na kakalad ka rin niya yung kapatid niya pababa ng Malacanang. Kasi, yung effort at energy niya would be towards redeeming the family name. Ako, to be honest, no, I really think na Senator Amy has the best intention to redeem the family name. Malas lang niya yung kapatid niya, talagang walang silbi. Ganon. So, inevitably magsasuffer talaga yung politika diyan ni Senator Amy kasi mahihila siya pababa talaga ng kapatid niya. Ganon. I mean, malaki na income mo, hindi na need ng bar. Sorry, medyo pangit yung term nakita. Hindi rin, Diyos me. Hindi lang rin ako kasi magastos. Ganon. Ma'am, may tension ang US at China. Pinataob daw ang patrol vessel ng CCG ng US Navy sa West Philippine Sea. Alam mo, talagang provocation talaga ang I think yung entrada na yun, sinabi ni BBM. Entrada na yun eh. Tangina, dadalhin talaga tayo sa gera ni BBM. And they are just waiting for the next convincing provocation. Ayun. So, naghanap lang talaga sila ng provocation in order to kick off the Ukrainization of the Philippines. Miss Joey, anong comment mo sa Trans Pinay na binugbog ng Thai trans? Hindi ko alam yung buong story eh. Nakita ko lang pinost ni Juliana, pero hindi ko alam yung buong story. Ang dapat boljakin ni Amy si Pagong. Kung naboljak niya si Tambi, ba't di niya magawa kay Pagong? Ako iniintay ko siyang boljakin si Pagong. Kasi she would be in the best position para boljakin yung kanyang sister-in-law. Ganon. Kasi may friend ako na kamag-anak ng Philippine Navy, grabe daw ang tension. Parang di grabe ang tension. Hine-head-on collision nga nila ang China, di ba? Paano hindi magiging grabe ang sitwasyon? Talaga namang ini-escalate natin yung issue. Di ba? Ini-escalate natin yung issue eh. We are not providing solution dun sa conflict natin with China. That's the problem. Ganun. Dapat mag-isip sila ng paraan para ma-de-escalate yung problema, 'di ba? Yun yung dapat na gawin. Hindi yun yung ginagawa eh. Tingnan mo ngayon, anong ginagawa nila? Merong drone, merong ito yung banggaan, grabe, binubuli kami, ganyan. They try to make it appear na China is the evil, ganyan-ganyan. We are really handling it in a way na hindi talaga tayo magbe-benefit. Ganon. Support pa rin po ba kayo kay PBBM? Sabi ni Ginilyn. So po. Hello.
Ang solusyon ng admin, more presence ng US recipe for disaster. Ayun nga. Kaya nga, asar na asar ako dun sa, PH acts to protect national... You are not protecting the national interest, idiot. Diba? Ungas ka. Matapos mo sabihin na we are in the front line. Basahin nyo guys yung article ni Sir Bobby Tiglao. Kasi sabi niya, ano ba to si BBM? Hindi nagbabasa ng history. Yung 1942, we are not on the front line. It is the US who's in the front line. Tayo, inuutos-utusan lang tayo ng US noon. Nadamay lang tayo sa World War II na yan. Hindi natin yan gera. We were a military target because the Americans were here. Ang Malaysia ginaya ang stand ni PRRD. Sabi ni Kim. So, no, I don't think ginaya yun. Yun talaga yung stand nila. Ganun din naman ang Indonesia. Ganun din naman yung ibang bansa. Wala namang bansang aamin na tuta siya ng Amerika. Kaya galit na galit si Governor Mamba kasi nakikita niya ang kahihinatnan. Oo. Oo. And I think ngayon, malinaw na yung, kasi it was SAS who first talk about this, that this is going to happen. Diba? That this is, it was SAS who talked about the imminent war. And at that time, when she was talking about it, yung emotions ni SAS sobrang taas, yung sa kapihan, 'di ba? Sobrang taas ng emotion ni SAS. Yung talagang naiiyak-iyak pa siya sa pagsasalita niya ng sa kapihan. And a lot of people, including myself, hindi ko ganun mag-grasp yung sinasabi ni SAS. But now it's unfolding. Putang ina, doon nga tayo dadali ni BBM. Sa gera nga tayo dadali ni BBM. Ganun. Feeling ko di yan magtatagal si PBBM. Well, hindi... Depende. Sabi ko nga, if magising yung mga tao at sasabihin ng mga tao na kailangan na nating ng intervention dito, I hope it's not too late. I hope by the time na magising ang mga Pilipino, kaya pa nating pigilan yung war. Ang problema, paano kung magising ang mga Pilipino, pero nung time na nagising na ang mga Pilipino, nandito na ang gera? Ano tayo magagawa? Diba? Kita mo na nude pics ni Pagong Diyos ko, alas. Yung analysis ni SAS, parang doon talaga tayo papunta. Yes, oo. Doon talaga. Hi, Athena. Thank you for the heart. Ayun. Ang hindi ko gets, maging Ukraine na ba tayo? Yeah! Yun na nga, doon na nga tayo papunta. Yung tama si SAS from the beginning, Diyos ko. Totoo. Actually, sabi ko yung nung bago kami mag-live together. Lagi tumatambay si SAS dito sa TikTok noon nung nandito pa si SAS sa Pilipinas. Sabi gano'n ni SAS. She was talking about yung frustrations niya sa international relations policy ni BBM. Sabi niya gano'n, si BBM ang foreign policy niya para si Lenny, ganyan. Nag-react talaga kami ni Mami Laika doon. Grabe naman to si SAS. Hindi naman gano'n. Baka naman, merong mga consideration may mga ibang consideration si BBM na hindi natin alam, kinemerlo, ganyan. Apparently, tama si SAS. At hindi lang siya tama na si BBM ay parang si Lenny doon sa foreign policy. Even on other policies, parehas si BBM at saka si Lenny. 'Di ba? Actually, nagdilang anghel ng bonggang-bongga si SAS doon. Alin po ba sa Luzon, Visayas at Mindanao tatamaan ng todo kung matuloy ang gera? Yung 17 EDCA sites.
Tolerable ang China, I think, Ma'am Joey, kasi kung iisipin nilang gera, nagsimula na last time pa. Safe daw sa Mindanao. Sabi ni Jean Luzon. O, basta makitulog ako sa inyo sa Mindanao, ha? OA sa war, sabi ni Rainer Bron. Bakit OA sa war? Bakit OA? Bakit OA? Hindi ba ginawa na yan ng US sa Ukraine? Ginawa na ng US yan sa Israel? What's gonna stop US from doing it to the Philippines? We have a president who is forwarding the US interest in our country every single day. So, paano mo sasabihin OA? You have a president talking about the Philippines being on the front line just like we were in World War II. China will initiate a war that they are not prepared to win, sabi ni Rainer Bron. Alam mo, Rainer Bron, it does not matter who's going to initiate. It does not matter. OA para sa kanya siguro kasi akala niya sa movie lang nangyayari. I think Rainer Bron is not sufficiently informed of what's going on. So kaya parang feeling niya OA. But it is not OA. If you're going to refer to the trend of US decision, if you're gonna refer to the history, if you're gonna refer to the policies of BBM, it is not impossible. It is very, very imminent. Ayun, AFP is for the country. Hindi important sino manalo, lives will be lost, sabi ni Kim So Online. Actually, kahit sino magsimula, US or China ang magsimula, it will spell death to us. Ganon. Sabi ni Rainer Bron, no. O, sige nga, akyat ka nga, explain mo. US din ang gumagatong sa Israel para tuluyan ang Gaza Strip. Nood kayo ng balita sa China, gamitan nyo na. Nangyari sa utak ni BBM parang inanay. Well, talagang merong 180 degrees turn doon sa kanyang foreign policy. Inuto talaga tayo ni BBM. US allocated money to Israel din sa war Palestine. Kawawa ang nangyari sa Palestine, totoo. Safe kasi ang pamilya ng mga yan kasi lilipad sila patago. Paano tayo? Andito lang at lalaban sa patayan. Correct. May nagtanong nga sa akin kagabi, Miss Joey, what are you going to do when the war breaks? Of course, when the war breaks, you have no choice. You cannot get out of the country anymore. But if you are scared that war might break here in the Philippines, syempre ang gagawin mo, lilipad ka na. Aalis ka na ng Pilipinas. Can I afford to bring my entire family abroad and live there? No, hindi ko po afford. So if there's going to be a war here in the Philippines, yeah, nakasama-sama tayong mamatay dito. Ganon. So ngayon yung nagsasabi na OA, OA sa war, OA sa war. Bakla. Nakita nyo, yung presidente na nga ang nagsabi na tayo ay nasa harap uli ng linya ng gera kagaya ng World War II. 'Di ba? Ganon hinahalin tulad ni BBM ang sitwasyon ngayon.
Immediately after niyang sabihin yan, nagkaroon ng girian sa South China Sea. At para bagang nag-iimbita. 'Di ba? Now, start na natin yung gera. Ganyan. Kasi binubuli tayo ng China eh. 'Di ba? Sorry Ate Joey, pero nakakagalit na din si Amy. Talagang wala eh, kapatid niya, di niya kayang patulan. I don't think it's fair to expect na ganun. Kasi klaro naman si Senator Amy dyan eh. Na, tawag dito na she's going to really, she would really do everything in her power to redeem the Marcos name. So, kumbaga, hanggat meron siya nakikitang pag-asa dyan na itama yung mga desisyon ng kapatid niya, yun yung gagawin niya. Hindi mo ma-expect niya na hilahin niya yung kapatid niya palabas ng Malacanang. At since ganun ang at since ganun ang kanyang stand about it, while I can understand the personal reasons behind it, hindi ko rin mapipigilan yung iba na mabad trip. Ganun. Kasi nga syempre parang para sa iba na diba? Parang, ang gagawin natin dito, diba? Kung mababadrip talaga sila kay Senator. Because of the mere fact na yung kapatid niya, sobrang nakakabadrip na, diba? Ayun. Madam, paano na lang kung si Lenny ang nanalo? Diyos ko. Well, siguro kung si Lenny ang nanalo, it's not gonna take 2 years para mangyari tong sitwasyon na to. Baka few months pa lang after niyang manalo, nandito na tayo sa sitwasyon na to. hindi na kakailanganin ng 2 years. Nako, GG na kay Sen Aimee. Mag-war na, uunahin pa din niya redeem ng surname nila. So disappointing. Oo, actually ako iniintay ko rin yung statement ni Inday Sara about it. Kasi it's a serious position that challenge the existence of the Philippines. Biruin mo, ano nangyari sa atin ng World War II? Burado ang Manila. Diyos ko. Devastated tayo. Tapos gusto mo uli ng ganyan? Yan yung direction na gusto mong i-take natin, di ba? Kahit si Pagong na lang sana kalabanin ni Senator Amy, sabi ni Successful Cutie. I think yun yung pinaka, sa part ni Senator Amy, yun yung pinaka-reasonable. Kasi unang-una, tayo kasi, hindi rin talaga natin maano si Galeme. Kasi itong si FL, hindi naman to inelect ng tao. 'Di ba? Shielded siya because of the fact na asawa siya ng presidente. So kumbaga parang magalit tayo ng magalit sa kanya. Ang problem, as long as ina-adapt ng asawa niya yung decision ni Galema, it's the decision of PBBM. 'Di ba? Madam, kanina pa tayo. Hindi, bago-bago pa lang actually. I'm working in telco. We help Americans to SIM registration, their SIMs. Nakita ko yung memorandum nila, sabi ni Alvin. Yung Warsaw kahit paano nakabangon after World War II. Yung Manila di talaga. Kawawa lang talaga ang Pilipinas, sabi ni Jaril Marmerida. Please lang BBM, bumaba ka na, punyeta, hirap ng lahat, nasa laylayan. Totoo. Nakita nyo yung, di ba yung inflation, nag-increase na naman 3.4. Consistent dun sa sinabi ni Dr. Batu, ni Professor Batu, na sinasabi niya na yung pagbaba ng inflation noong January,
it is not something that you can really rely on. Na para, ay, bumaba, so okay na tayo or what not, ganun. Kasi nga, sabi niya, ampaw yung numbers. O, ayan, kaya ngayon, tingnan mo, tumaas na naman. Ayun. Sobra talaga grabe na. Well, ako sa akin, dapat mag-resign na talaga si BBM. Dapat mag-resign na talaga siya. Habang nagpe-play safe si Aimee, lumalakas sinahala ng tao na nag-good cup lang siya, sabi niya. Ako tingin ko hindi yan about good cup or bad cup eh. Kapatid niya eh. Kapatid niya eh. 'Di ba? Ako tingin ko sincere talaga si Senator Aimee doon sa mga ginagawa niya, yung sa PCSO, yung disagreement niya sa People's Initiative, ganyan-ganyan. I think sincere talaga siya doon. Yun nga lang, hindi mo talaga ma-expect sa kanya nakakalabanin niya yung kapatid niya. Kasi kapatid niya yun eh. Pero I have to agree with soon successful cutie na kung hindi mo matira yung kapatid mo, tirahin mo yung yung asawa niya na kupal na nakikisawsaw sa mga decision making. Kasi yun, meron kang stake doon kasi relative mo. 'Di ba? Ayun. So, yun, ako tingin ko, dapat siguro yun yung anuhin niya na ikaw, BBM, bakit mo ina-adapt yung decision niyang Lisa na yan? Bakit siya nakikipag-usap? Bakit meron siyang say kung sino mga na-appoint? Ganyan-ganyan. Questionin niya ng questionin. Kasi, align yun doon sa pangako niya na gusto niya i-redeem ang pangalan ng mga Marcos. So, isa sa mga way para ma-redeem mo ang pangalan ng mga Marcos is that you choose people properly. If people are chosen by someone who is not elected by the people, which is si First Lady, 'di ba? Hindi na po protektahan ni Senator Aimee yung pangalan ng mga Marcos. Kasi yung mga Marcos yung pumipili, 'di ba? Ng mga appointees. As simple as that. So, I think yun, mas reasonable yung demand na yun. Na, hindi, awayin mo si Galema, total kamag-anak mo yan eh. Ba't siya nakikialam sa decision making ng asawa niya? 'Di ba? Si Duterte lang nakikita ko marunong lumaro dito, my God, sabi ni Irene. Totoo naman. I think the political IQ of PRRD is one of the best, if not the best. Ayun. If playing safe si Senator Aimee. Hi, Mono. Thank you sa teddy bear, Mono. If playing safe, ano ang tawag natin kina Senator Bongo at Bato? Mas nakukulangan ako sa dalawa. Exactly. Kaya nga ako tingin ko, hindi nagpe-play safe si Senator Aimee. Stuck talaga siya dun sa sitwasyon na yun. Tingin ko, sincere talaga siya doon sa laban niya, yung sa mga stand niya on certain issue. Sincere talaga siya doon. It's just that, stuck talaga siya doon sa sitwasyon na kapatid niya yung presidente. And siya, anak siya ng tatay niya na gusto niyang i-redeem yung pangalan. Ganon. Ngayon, one of the reason din kaya parang ayoko ring sabihin yung mga play safe na ganyan. Kasi pag sinabi mong play safe si Senator Aimee, ano na lang si Bongo at saka si Bato? 'Di ba? 'Di ba? So, ang mangyayari, aawayin mo lahat. Ganon. Tsaka si Jinggoy, Padilla, Tolentino, kala ko makadigong sila. Well, yun nga eh. Yun nga eh, 'di ba? Yun naman. Pagka ganun kasi yung naging takbo nung utak natin, ay play safe yung mga yan, ganyan. Well, if that's the case, dapat awayin mo lahat. 'Di ba? Awayin mo lahat. Ako naman, I don't think na yun yung pinaka-prudent na way na aawayin mo lahat. 'Di ba? Naaway mo lahat ng mga ine-expect mong dapat kaalyado ni PRRD. For me, reasonable na mag-demand tayo ng explanation, reasonable na mag-demand tayo ng kasi parang, di ba mga PRRD kayo, ganyan. Ano na? 'Di ba? Asa na yung mga time na kung kailan kayo kailangan
Nasa na kayo ngayon? Ganon. Ngayon, kung hinahanap nila yun kay Senator Amy, dapat hanapin nila sa lahat. Si Amy, hinihiring yung sa Lotto issue, yung ibang senators pinipigilan si Amy. Kasi hindi part ng committee si Senator Amy dun sa Lotto. Actually, ano na si Senator Amy doon, yung go beyond na siya doon sa kanyang, sa kanyang, nag-encroach na siya doon. Kasi hindi naman siya part ng committee na nag-hear ng PCSO. Pero siya, comment siya na comment. Salita siya ng salita about doon. Pwede po bang magsalita ang militar laban sa gobyerno? In extreme situation, pero I don't think parang it is something that they're going to do leisurely, no? Kasi ang militar, ang loyalty niya nasa constitution at nasa bansa. So, I think they are just going to speak up if talagang makita nila na nava-violate ang constitution at nababalahura ang bansa. So, ibig sabihin, kailangan talaga maipakita muna na talagang meron silang magiging strong grounds para magalit sa gobyerno, sa leadership ng ating gobyerno before they act. Ganon. Paano nga po kung malapit na tayong humantong sa gera? Well, let's wait kung let's wait kung ano yung magiging reaction ng military dyan. Ang problem kasi, kapag kunwari mapupunta tayo sa gera, ang iisipin ng military dyan, ganito, pag mapupunta tayo sa gera, ang mga military people natin, ang military men and women natin, would think about protecting the Philippines. So, mas lalo silang hindi nila aawayin ang gobyerno kasi mas kailangan ng gobyerno ang sandatahang lakas pag nangyari yun. Yun yung problem. Kaya nga pabor kay Bongbong ang sitwasyon Ganun. Kasi kung kunwari, nagkaroon ng kalaban ng Pilipinas na mas malaki kesa dun sa kabadripan nila kay Bongbong, mas pipiliin tingin ko, mas pipiliin ng military na ipagtanggol ang Pilipinas laban sa mga external enemies. Ganun. Kaya nga crucial dito, kapag nagising ang mga Pilipino, I really hope na meron pa tayong time para pigilan ang gera. Ganun. Yung PI pala, hinihiring ni Amy, tapos pinapa-back out daw siya. Narinig ko rin yan. Actually, yung Senado, ayaw talaga ituloy niya yung hearing. Ayun. Hindi lang talaga siya pumayag, nagmatigas talaga siya. At saka ang dami niyang nakaaway na senador dyan. Diyan sa PI na yan. Lahat kami ay handa sa paglaban sa bansa, pero tanong namin, bakit kami pinapahamak? Sabi ni Super Celo. Miss Joey, sino bang gusto ng gera? BBM. Ayun. Kasi nga daw nagkasundo na daw. Di ba nga parang nagkaroon ng discussion nun si Loren Legarda, si Subiri, si Sandro, si Martin Romualdez, at si BBM. Ganun. I'll judge Amy based on her action. So far, she's doing better than Bato and Bongo. Ayun. Ako, ang conclusive sa akin na, of course, yun yung default I will judge her based on her action. So, as long as nakikinabang tayo sa ginagawa ni Senator Amy, I will appreciate that. Ang ultimate, ang clincher sa akin is the opinion of the Dutertes on Senator Amy. Yun, ganun. Yun ang clincher sa akin. Kung ano ang sasabihin ng mga Duterte kay Senator Amy, dun ako. Ganun. Parang papalitan ata ang president ng Senate, ang Senate President. Well, merong ganung usap-usapan.
Apparently, ang chikahan ay si Tambi, he wants... Pero medyo ako dito parang duda, hindi ako ganun ka-convinced dun sa kwento Kasi parang ang mga nakakarating sa akin na kwento, si Tambi gusto raw palitan si Subiri na Senate President at ang ipapalit daw ay baka si Jinggoy or si Bong Revilla. Ganon. Hindi ko alam, hindi klaro kung sino sa kanila, pero parang ganon. Which is someone na merong deal, may pact with Tambi. Kung ano man yung pact na yun, hindi ko rin masyado pang naiintindihan sa ngayon. Pero may mga concession na daw, ganon. Yung mga bugok pa, sabi ni Bad Times. Ayun, so yun yung chismis. So kumbaga, ngayon, merong kaguluhan sa Senate. Mukhang magkakaroon na ng palitan ng mga na Senate President dyan. Cynthia Villar din yata gusto maging Senate President. Magsisimba lang, dosena bodyguard. Sino tinutukan ni Bad Times? For me, dapat magsilta na sila starting July. I think naghihintay lang sila ng signal. Si Jinggoy. Lahat tayo lalaban, including mga lalaking makipaggera. Pero saan tayo patungo kung mali ang gera natin? Yun nga Itong mga hindi nakakaintindi ng sitwasyon, parang sabihin nila na, hindi, kung pagtanggol natin ng Pilipinas laban sa mga kaaway, ganyan-ganyan. Ang problema nga, hindi natin kaaway ang China, mga putang ina nyo. 'Di ba? Yung mga antatapang, yung parang, hindi, maglabanan natin ang China, labanan natin ang China. Mga tanga kayo, hindi natin kaaway ang China. 'Di ba? Hello, Osha, Misery Circle. Why do we do this to ourselves? I know. Nakakabwisit. Baka yung speech ni BBM, si Galema din ata nagsulat. Okay, BBM, buwisit siya. Indonesia at Vietnam kasali din dyan sa South China Sea issue. Bakit di sila nakikipag-war dyan? Correct! Yung dispute ng territory, maraming bansa sa buong mundo ang merong similar issue. At merong ring similar na issue on gitgitan, on water cannon, on yung, alam mo yun, yung mga na ganyan, yung mga parang, mga ganyang eksena na katulad na nangyayari sa South China Sea. But, did they push it as a reason para magkaroon ng gera? Did they push it para yun ang maging reason na ma-provoke tayo at mag-arty-arty tayo na we are not going to. Diyos me. If the problem of West Philippine Sea, of South China Sea escalated to war, it's the function of this administration's leadership. Ibig sabihin, bulok yung leadership nitong bansa na to at dinala niya tayo sa gera. Kasi, hindi mo naman dapat dinadala yan sa ganun. 'Di ba? Dapat yan nine-negotiate, pinag-uusapan. 'Di ba? Anong sabi ni BBM noon? We will have to negotiate with China. If the negotiation fails, we negotiate again. War is not an option. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Ngayon, kung ikaw gusto mong pasunurin ng China, at gusto mong pasunurin ang China by force, at what cost? 'Di ba? Itong mga idiots na to, na mga tapang-tapangan sa social media, at yung mga, hindi, mga China kayo. Sobrang simplistic ng approach nila in understanding the situation.
At itong mga to, talaga nagpapakalat ng jingoism. Na hindi, mas okay na mamatay ka sa pakikipaglaban, laban sa mga, laban sa China. Hindi pa natin kaaway ang China, mga putang ina nyo. Meron tayong conflict sa China. Pero hindi natin sila kaaway. If we agree to the 10 dash line of China, would they allow our... Ginawa na nila yan, Vince. Inalaw na nila yung nakipag-compromise na noon ang China na i-allow ang mga fishermen natin na mag-fish doon sa mga areas na otherwise ay inaangkin ng China. We can negotiate to be in that situation for quite some time until we sort out the issue on sovereignty and sovereign rights. Hindi naman kailangan niya pagdesisyon agad-agad eh. 'Di ba? Bakit si PRRD nagawa niya noon? Na-allow yung mga fishermen natin to fish do sa mga areas na otherwise controlled ng mga Chinese. Hi, Jedi C. Kagigising ko lang po. Grabe ka, hindi ka nag-reply sa... Ano ka ba? Walang Facebook, Jedi C. Walang Facebook, Jerome. Kaya hindi ako naka-reply. Dami umaagaw sa WPS, not only China, sabi ni Ano. Correct! Yung mga idiots kasi, they want an answer sa South China Sea issue right here, right now. You know, the answer is, do not seek for an answer right now. Status quo lang tayo. Let us enjoy the blessings of the sea by avoiding that question. 'Di ba? Off topic, did you catch the video KLC posted? The one where nabara ang interview? Oh. Pinag-usapan nga namin yun kanina, Ocean. Kakaloka. Si Chris, hindi ko nakikita kung hindi ko pupuntahan yung page. Yung na-realize mo na lahat tayo may main character syndrome. Talagang feeling tinarget tayo, no? True. Actually, lahat tayo nung hindi makalogin sa Facebook, parang feeling natin lahat tayo ginurgur. Yung mga idiot, kung gusto nila pumunta sila sa double at doon sila mag-rally. Yun nga eh. Yung parang, ba't Gina G itong mga, hindi, kung mahal mo ang Pilipinas, tang-ina nyo, kung mahal nyo ang Pilipinas, di kayo maghahanap ng kaaway. Yun. Ngayon, kung hindi mapigilan ng China at ng US na maggera, let them. Pero wag nilang idamay ang Pilipinas. Yun ang tunay na pag-protect sa interest ng Pilipinas. How is this president going to manage its way to convince the two giants na huwag tayong idamay sa away nila? Yun ang dapat pinaglalaban ni BBM. Ginagawa ba niya? Hindi. Hi, Sir Rygar. They really think na pag umalis ang China, masosolo na natin yan. May Vietnam, Taiwan, and Indonesia pa. Correct! Kaya ngayon, the best way to deal with South China Sea issue is to not to seek answer. Hindi, atin to. Kailangan ngayon mapatunayan na natin, atin to, ganyan. Do not seek for an answer now. Diba, i-hold mo muna yan sa status quo. Kung ano yung sitwasyon ngayon, o sige, okay, we recognize that we have conflicting issues on the South China Sea. Walang nagsasabi dito na merong nanalo sa kanyang claim sa South China Sea. But we have to learn how to coexist. Diba? Bakit hindi maging ganun yung Bakit hindi maging ganun yung bakit
Bakit inactivity? Gustong tapusin ng TikTok yung live ko. Meron daw inactivity. Mali po ba mag-resupply mission? Sabi ni username. Mali po yung question mo. Mali po yung question mo. Bakit magiging mali mag-resupply? Ayan na naman kayo eh. Gusto niyo na naman siyang dalhin dun sa drama na, kasi pinipigilan ng China yung resupply kay Nemerlo natin. There is something wrong with the solution that we are trying to force in South China Sea. Okay? Miss Joey, nabang kita sa YT kanina. Sabi niya, ayun, hindi na, medyo late na nga rin ako kasi meron ako tinotroubleshoot na problem sa YT. Ayun, bukas mag-YT ako bukas. Promise. Loyal na mga tao ni BBM, bumaligtad na sa kanya. That's telling, ano. So, saan papunta yung sa resupply mission? Saan papunta yung argument mo na yan? Kasi kayo, hindi nyo kasi iniisip na yung argument na yan na parang, ano ba, pinipigilan tayo ng China, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Doon lang kayo nakatingin. Hindi nyo tinitingnan yung mas malaking picture. So, reasonable ba ang paggamit ng water cannon ng China? Yes po, reasonable po yan. Kung wina-water cannon tayo ng China, i-water cannon din natin sila. Capable naman tayo mag-water cannon din ah. Provocative ba ang resupply mission? Anong punto mo, username? Anong punto mo? Kasi ang punto mo, dapat walang gulo doon, dapat walang gitgitan. Kasi it's going to be taken as provocation. Yun ang punto mo no? So ngayon, ang tanong ko sa'yo, dahil merong gitgitan sa South China Sea, is it enough to rage a war? Username? 93736. Sige nga, dahil may gitgitan sa South China Sea, at nagkakaroon ng mga aberya dyan sa resupply mission and whatnot, you think it is enough ground to rage a war? You think it is enough factual ground para sabihin that we are in the front line? Just like we were in World War II? Sagot, user. So ngayon, yung gitgitan dyan sa resupply mission, you think it is something that should merit a statement like what BBM is saying in Australia? Hindi war ang solution, reaction ng China ang problema. Di handle mo yung reaction ng China. What are we doing right now? What are we doing right now? There is something wrong with our negotiation with China. Right? Do we handle the reaction of China? Let us find ways on how to handle it better. There is something wrong with our solution. Why is China reacting that way? Bakit si BBM, sinasabi niya na because of these provocations, threaten na ang regional peace? Sino ang nagsithreaten ng regional peace? Ang China, meron rin siyang dispute sa Indonesia, Vietnam, at iba pang bansa sa Southeast Asia. But China is doing business with all of those countries. They have a pretty good relationship.
Indonesia is benefiting from China very, very well. Okay naman sila. Wala namang provocation or whatnot. Merong mga buwan na standoff at water cannon incident ang China at Vietnam. Umaarte ba sila ng katulad sa Pilipinas? Meron bang, tama ba mag-resupply? Meron ba? Gumaganon-ganon ba sila user? Hindi. Diba? There is something wrong with China. Bakla, there is something wrong in South China Sea. Kasi disputed nga yun. Diyos me. Ang problem, user, kayo, nag-e-expect kayo na susunod ang China. Meron nga siyang claim. In the same manner na merong claim ang Pilipinas. In the same manner na merong claim ang ibang bansa dyan. So, ibig sabihin, yung gitgitan, expected yan. So, okay na lang tayo dyan. Go PCG, kaya nyo na yan. Hindi, username. Ang punto dito, you expand your horizon. Okay? Huwag kayong magdrama. Naku, another canon tayo. Mag-iyakan tayo kasi binubuli tayo. Find other solution. How are you going to manage the reaction of China? If you do not want that kind of reaction from China, then do something about it. Other ways. Ganun. What ways? Sabi nga ni BBM, negotiate. If the negotiation fails, negotiate again. Diba? Ganun. But definitely, you're not going, whatever it is, you do not use whatever's going on in South China Sea as a reason to tell us na we are in the front line, just like we were in World War II. Diba? Yun ang klarong mali. Actually, they're doing something. Actually, yun yung ginagawa. Ginagawa nilang, talaga, they make it, lalo nito si Tariela, tsaka yung Philippine Coast Guard na. Ito si Tariela, which is very, very close kay Raymond Powell, na propagandista ng anti-China sentiment dito sa Pilipinas. They wanted to garner reaction from Filipinos na binubuli tayo ng China, kinakawawa tayo, and whatnot, ganyan-ganyan. Minimiseducate tayo dun sa nangyayari. So that's why you have idiots like you, sir, na paniwalang-paniwala, na, pinaprovoke tayo ng China, kineme, ganyan-ganyan. Mga ganong etchos. Without them knowing, without them understanding na nag-iipon lang yung, Diyos ko po. Sino ang magbe-benefit pag inaway natin ang China? Sino magbe-benefit pag inaway natin ang China? Tayo ba? Philippines ba? Hi, Miss. Educate din po ba pagkasira ng corals at yung mga net po? Genuine questions lang po. Anong problema mo doon, Hakdog? Anong gusto mong gawin natin? Anong gusto mong gawin sa corals and sa mga net? O sige, sabihin na natin totoo yung claims mo, ha? Kasi kahit si BBM, sabi niya, iimbestigan pa yun, hindi naman siya sure eh. Pero sabihin na natin na totoo, na nasira yung corals doon. At ano gusto mong gawin? What action do you want to take? Na nasira ang corals? Genuine question, Hakdog. Ano yung action na gusto mong i-take? Dahil nasira yung corals natin doon.
Ngi tayo ng tulong sa Amerika, awayin natin ng China, ganun. Kaya nga po, what action ang gagawin ninyo? Eh di handle the reaction of China. O, feeling mo China ang may gawa nun? Eh di talk it out. Ngayon kayo, anong gusto nyong gawin? Hindi nyo nga alam kung totoo yun o hindi eh. Na merong cyanide, merong nag-cyanide fishing na mga Chinese, 'di ba, fisherman. Kaya kasi Bibian, di sigurado papaimbestigahan pa nga daw niya. I can't believe all of you na nagsasabi na okay lang masaktan. we also can't believe you, user. Na anong gusto mong action natin? Gitgitan yon. Gitgitan yon. Kasi meron nga tayong claim, meron rin silang claim, meron rin claim yung ibang bansa doon. That's part of the job description of the PCG. Ganun talaga. That's how the cookie crumble. Sino ba pumipigil sa sa Philippine Coast Guard na i-water cannon yung Chinese vessel? Wala naman. O di pag win-water cannon ka, edi water cannon mo rin sila. Ba't ayaw mo ba't ayaw mo i-water cannon yung hindi ba dapat ganun yung demand mo sa PCG? Capable naman sila of doing so. Di ba binila na nga sila dyan ng binadgetan na nga sila, binilan na sila ng mga ganong klaseng capabilities. Lord, sana tama na yung isang shandy sa isang gabi. Hindi, itong mga feeling ko mga bata kasi itong mga to eh. Ang problem kasi sa inyo, you want to confine your pagiging makabayan doon sa isang problema na meron naman talagang dispute. Okay? Ganito yan. Kung kunwari, pumunta ka sa isang lugar na talagang nag-aaway-away yung mga magkakapitbahay doon, do you expect a tranquil environment? Do you really expect na kumbaya-kumbaya, alam mong magkakaaway yung mga kapitbahay doon? Kung nagpunta ka sa isang neighborhood at alam mong magkakaaway sila, di expect mo may mga flying saucer dyan, di ba? Expect mo nagnanakawan ng prutas sa mga puno-puno nila. Kasi magkakaaway yung mga kapitbahay, nagtatapunan ng basura. Ngayon meron kayong unreasonable expectation sa South China Sea. Ang gusto ninyo, mali kasi yung inaakto ng China, mali kasi yun. Kahit anong sabihin mong mali, para sa mga Chinese, feeling nila tama sila doon. Ganun yun. Hindi mo sila mapipigil. In the same manner na yung mga Vietnamese, nagre-resist rin sila sa mga water cannon at mga kung ano-anong mga advances ng China. Feeling nila, tama rin sila doon. Ngayon meron kayong unreasonable expectation na dapat, hoy mga kapitbahay, dapat tahimik kayong lahat. Kasi nandito na ang Pilipinas at mabait kami. Ganun yung ugali nyo. Ganun yung approach nyo dito sa problema natin sa South China Sea. Atin to amin to dapat din nyo inaagaw. Ganon. Which is stupid. Which is very stupid. At ganon rin umarte ang Philippine Coast Guard through the mouthpiece of that organization na si Tariela. Niloloko kayo ni Tariela eh.
So ngayon, hindi ko kayo maintindihan, sa totoo lang. Hindi ko nagsasuffer ang PCG, ganyan. Unfortunately, talagang fini-face talaga ng PCG yan. Kasi nga, yung South China Sea is really facing disputes. It's really facing conflicts. And if they're going to have difficult time with China, they're also going to have difficult time with Vietnam, with Indonesia, with Malaysia, with other countries na may claim doon. So yung hirap ng Philippine Coast Guard is not only with China. Pati sa ibang bansa, hinaharap rin nila yun. Kaya mga putang ina nyo, ikaw user, so makapagsalita ka, I can't believe na okay lang sa inyo, ganyan. Bakla, ganun talaga ang sitwasyon. Ganun ang sitwasyon with China, ganun ang sitwasyon sa Vietnam at iba pa. In fact, yung mga kaibigan namin na nasa Philippine Coast Guard, they have personal accounts that they have experienced worse provocation sa mga Vietnamese vessel kaysa sa China in the past. Ganyan yung hinaharap ng Philippine Coast Guard natin matagal na. Tapos ngayon makadrama ka na, I can't believe, naku, matagal na po. Yan po talaga ang job description ng Philippine Coast Guard. So, you understand how unreasonable you are. Na gusto ninyo na walang gulo sa West Philippine Sea, sa South China Sea, na walang gulo doon, kasi feeling nyo, yung karapatan lang natin ang supreme. When in fact, other countries who have claims in South China Sea feels the same. Again, pag pumasok ka sa neighborhood na magkakaaway ang magkakapit bahay, you expect na meron talagang gitgitan. You expect na meron talagang tarayan na mangyayari. Ngayon, isa kang tanga. Pag pumasok ka sa neighborhood na alam mong magkakaaway, feeling mo lahat sila ay mag-o-offer ng red carpet sa'yo just because pumasok ka dun. So, naiintindihan nyo na kung bakit kayo tatanga-tanga sa drama nyo. Gusto kasi ng mga pro-US, pag nag-water cannon ng China, bala ang igaganti nila, bangag talaga. Feeling ng Pinas kasi they matter sa global stage. Correct. Walang introspection ng mga Pilipino sa kung ano lang tayo sa international stage. Sa international arena. Hindi tayo crucial sa international arena. Sa totoo, main character yan, sabi ni Sapphire. Tapos masabihan na tanga tong mga to magre-report dahil lang nasabihan kahit totoo naman. Totoo. Ayun. So ako hindi ko talaga kayo maintindihan yung mga nagsasabi, okay lang ba na nagre-resupply tayo tapos inaaway tayo ng China? Baklak, do you really expect bibigyan tayo ng red carpet? Do you really expect na bibigyan tayo ng red carpet? Syempre may claim sila doon. May claim din tayo. Banggaan talaga yan ng claims. Wala man. Tuloy mo lang yung claim mo. Pero hindi mo pwedeng sabihin yung China na itigil na nila yung claim nila. Yung ibang Pinoy ata, kaya masyadong maka-US kasi umaasa na maging US citizen, sabi ni Kim Sos. Sa Vietnam tayo careful, hindi sa China, kasi kaya nila makipagbardagulan sa China at US. Sabi ni Bakit tayo na nga ang nanalo sa atin? Ano bang napanalunan natin, handsome MA, exactly? Anong napanalunan natin, exactly? Doon sa, yung 2016 arbitral ruling, yung arbitral ruling. Yung kay Pinoy. Ano exactly yung napanalunan natin doon? Ayan na. Handsome. I hope when it is explained to you,
kung ano yung napanalunan natin noon, sana po maintindihan. At sana po pumasok sa kukote. Para hindi insist na meron tayong napanalunan doon. Okay? Wala pong napanalunan doon sa 2016 ruling. Okay? Ayaw kilalanin ng China. Ano ang napanalunan natin doon? Ayaw kilalanin ng China kasi hindi naman sila nag-participate doon. Alam mo po ba ibig sabihin ng arbitration? Handsome MA. Sabihin mo muna, ano exactly na panalunan natin ng 2016? Hindi mo sinasagot eh. Kasi, alam ko kung saan ka papunta eh. Feeling mo nanalo tayo na atin yung West Philippine Sea. Feeling ko doon ka papunta eh. Napanalunan natin ang West Philippine Sea. Ang premyo ay West Philippine Sea. Tama ba? O, ano nga napanalunan natin ng potang? Diyos ko po na. Diyan ako naiinis eh. Tinatanong, hindi sumasagot ng maayos eh. Yung arbitrary, ano nga yung napanalunan? Why po okay lang na malaki ang claim ng China? Hindi okay. Walang okay. Hindi ka nga pumapayag dun kasi meron ka rin namang claim na iba. Ang hindi okay, yung gusto mong ma-resolve agad yung claim ng China at claim ng Philippines, and by resolving it, you want force to decide. Yun ang hindi okay. Naintindihan mo ba, Hakdog? Kinokontra nga natin yung claim ng China, 'di ba? Hindi tayo nag-a-agree doon. We want to assert our sovereign rights dun sa mga areas na we believe that we have sovereign rights on it. And there's nothing wrong with that. Ngayon, yung claim kung tayo may claim doon at may claim din yung China, you have two claims. So how are you going to resolve that? Gusto mong pasunurin ng China, ganon. Ang problema kasi, kung gusto niyong pasunurin ng China, you're going to do it by force. Ngayon, kaya ba natin yon? Ay, handsome MA, ayaw kitang kausap. I can only take one stupid at a time. Tinatanong ka kanina pa, ano yung napanalunan sa arbitration? Yung arbitration! Ako sa'yo. Anong napanalunan exactly natin doon sa arbitration ruling na yun? Eh di yung arbitration. Ewan ko sa'yo, potang ina mo. Kaya ako nasususpend dahil sa mga kabupuan niya. Kairita. Yan lang sa script nila ate, BBM trolls are not paid to think. Sabi ni Success. Actually, kaya it's very, very important that DDS unites. And
Ito kasi yung ano, no, ito yung difference ng mga DDS kumpara sa iba. I think DDS are more politically awakened. Kasi yung involvement natin sa politics is really coming from a real sense of patriotism. Ito kasi yung mga to, hindi naman nila intensyon na intindihin yung totoong problema ng bayan eh. Gusto lang nila magtanga-tangahan. Pagkatapos gusto lang nila na, hindi, makabayan kami kasi ayaw namin ng China. Pag tinatanong mo, ano exactly yung problema mo sa China? Bakit gusto mong awayin ang China? Ba't gusto mo silang ano? Ba't gusto mong parang i-encapsulate ang iyong pagmamahal sa bayan dahil lang sa galit mo sa China? 'Di ba? Bakit yun? May claim nga tayo sa Malaysia with Sabah. Bakit tahimik sila dyan? Sa China lang dapat magalit. Correct. At doon nagkaroon na ng patayan. Mas matindi yung problema natin sa Malaysia. So if you are fighting for what is yours, hindi ba dapat mas matindi yung pag-claim mo sa pagbabalik mo sa Malaysia kaysa sa China? Kasi doon territorial dispute talaga yun eh. Itong pinag-aawayan natin sa South China Sea, sovereign rights versus sovereignty. Tayo ang kiniklaim natin doon is sovereign rights. Ang China, ang kiniklaim doon, sovereignty. Pero yung problem natin sa Malaysia, sa Sabah, it is really an issue of sovereignty. Kasi talagang territorial dispute yun. Ngayon, hindi nyo naiintindihan yung ganitong klaseng problema. Kasi, mga one-trick pony kayo. Isa lang yung nakikita nyong problema at isa lang yung nakikita nyong dispute. Dispute with China. But you don't understand that we actually have a lot of disputes with different countries. O bakit sa China lang tayo nanggagalait eh? Diba? Yun yung problem. Sa Malaysia mismo rights, bakit walang galit? Sovereignty. Sovereignty yung sa Malaysia kasi teritoryo yung pinaglalaban natin dun eh. Yung claim natin dun eh, 'di ba? Kasi, yun kasi utos ni Uncle Sam, kalabanin si China. Exactly. Kaya nga, yung question ko kanina, who is going to benefit pag ginawa nating kaaway ang China? Tayo ba? Si Uncle Sam ang magbe-benefit. Exactly. Appear Ma'am Joey, basag ang mga bungol, sabi ni user 735. Anyway, yung mga batang nakikinig dito, at saka yung mga hindi masyadong bata pero ang liliit ng utak, isipin nyo ulit, ang South China Sea ay isang neighborhood. At dun sa neighborhood na yon, lahat sila magkakaaway. Kasi, mayroon silang issue dun sa right of way, ganyan-ganyan, or what not. Okay? So, dahil meron silang problema sa right of way, dun sa neighborhood na yon, anong ginagawa nila? Nagtataponan sila ng basura, nagigit-gitan sila, ganyan-ganyan. Ngayon, ikaw, isa ka dun sa mga may-ari ng bahay doon.
Do you really expect na just because may-ari ka ng bahay doon, ay babatiin ka nung mga kapitbahay mo? Sige nga. So, wag niyo akong papaandaran ng drama niyo. Okay lang ba sa'yo na yung PCG? Ganito. That they are born with that problem. They are born with that issue at hand. Hindi pa napanganak yung PCG na yun na yung problema dyan. Kasi you really expect them to deal with problems like that. Kasi many of our issues dyan sa South China Sea, matagal na. So yung mga, I can't believe, kineme. Ha? Hindi nyo alam? Marami na tayong similar problems like that. Baka hindi pa pinapanganak si Tariela, issue na yan eh. Di ba pinapanganak si Tariela, nabubomba na tayo ng mga Vietnamese boats. Vietnamese vessel. Kaya nagpa-juntot tong si Junior kasi gusto niya makakuha yung 61B frozen assets. Basta kalaban ng China, yun na yun. Yung gold bar pala ng mga Marcoses, nakuha na ba nila? Wala akong ano dyan eh. I cannot explain it in detail. Di ba trinaydor ni FEM and ni Noy dahil sa Sabah and a lot of our soldiers died from that? Ayun. So anyway, yun. I think hanggang dun na lang muna ako ngayon, this evening. And wala namang umakyat dito sa mga... Natawa ako dun sa... Yung mga nagsasabi na, nanalo tayo ng 2016. Mga bakla. Again, yung 2016 decision, hindi po party doon ang China. Kasi hindi nila kinikilala yon at all. Okay? Now, that arbitration is actually just a declaration. Okay? It is just a declaration. Wala siyang enforcement mechanism. Okay? Ang sinabi doon sa arbitration na yon, sa decision na yon, ang sinabi lang doon is that yung mga features doon sa West Philippine Sea, sa South China Sea actually, hindi West, walang West Philippine Sea doon sa decision na yun. Yung mga features doon at yung pinag-aawayan is that it is rocks and it cannot generate EEZ. At ang sinabi lang doon is that it is a traditional fishing ground. So, ibig sabihin, dapat yung mga traditionally na nagfi-fish doon sa area na yon, i-allow na mag-fish. Okay? When that arbitration decision came out, yun talaga yung win natin doon. Na yung mga fishermen natin, kasi di ba may effective control na yung China doon sa ilang mga features doon. Kahit sila may effective control doon sa ilang mga features doon sa South China Sea, dahil nga kinonsider siya na traditional fishing ground, China should allow our fishermen to fish. And it is actually resolved nung panahon ni PRRD na kung saan inallow yung mga fishermen natin to fish doon sa mga features doon kahit effectively in control ng mga Chinese, yung ibang mga features. So ngayon, tinatanong ko kayo, yung mga nagsasabi, nanalo tayo ng 2016, ano exactly na panalunan natin doon? Kasi yung 2016 did not decide
on sovereignty. Did not decide on who owns what in South China Sea. Ganun. So ngayon, yung mga sabi dyan na, sana yung si handsome.ma, yung mga sabi, nanalo tayo ng 2016. Tanungin niyo muna yung mga sarili ninyo, ano ba exactly na panalunan natin noon? Diba? Ano ba talaga na panalunan natin noon? Laki ng pimple ko. Meron akong pimple patch na nilagay dito. Parang nahihinog na yung pimple ko. So, yun. So, isipin nyo muna yun. Pagkatapos, isipin ninyo yung mga banat ninyo na, kasi okay lang ba na ginigiri tayo kapag nagre-resupply mission? Yung mga ganon. Isipin nyo kung nasa tamang lugar yung mga ngak-ngak ninyo. Ganon. Kung ayaw ninyo yung reaksyon ng China, then let us understand why China is reacting that way. Then let us find a more diplomatic solution so that China will not act that way. Kaya ba natin? Tayo lang ang nanalo na hindi ma-awardan, sabi ng R23. Wala kasing enforcement mechanism yung decision na yun. China does not recognize it. Kasi hindi naman siya nag-participate doon sa arbitration na yun eh. Di ba pag arbitration, dapat dalawang party yan? Diba? Di naman, tayo lang naman mag-isa doon sa arbitration na yun. Tayo naman, diba? Punta tayo sa court, binayaran natin yung fees. Pagkatapos, wala tayong kausap. Wala tayong kausap doon. Tapos ngayon, ang gusto natin, pwersahin natin ang lahat ng mga bansa na kilalanin yung decision na tayo lang naman ang party at tayo naman ang nagbayad. Diba? Attorney Roque has an explanation about the boundary and arbitration natin. Lumiit nga daw. Sabi ni John. May siya may mga I remember na because of it, hindi naging maganda yung impact niya doon sa total baseline natin, total square kilometer ng territory natin. Ayun. May rin, kasi naalala ko si Attorney Harry Roque, ang dami ring mga kaso niya na nilapit sa Supreme Court about territory. Ayun. Ayun lang. Siya talaga, matulog na tayo. 3:30 na. Maraming salamat at pinagtiyagaan nyo ang aking. Pero kung mat burn ang hapdi. Ayan. Sige, kita-kita tayo ulit next time. So, matulog na kayo. I-upload ko na lang to sa YouTube. Okay? Tapos bukas, sa YouTube ako magla-live. Promise. Ayun. Okay, bye everyone. Bye, Mono.